Ang ipinaglalaban ni Chis yung appearance lang, yung maganda lang pakinggan. 'Di ba may nagtanong sa kanya, ano pong masasabi niyo na yung INC ay magsasagawa ng rally laban sa impeachment, sumusuporta kay Pangulong Marcos sa panawagan niya sabi ni Kiso, ay, magkaiba yata tayo na narinig. Kasi ang narinig ko, sumusuporta yung INC kay Pangulong Marcos. Opo, sumusuporta po kay Pangulong Marcos. Saan? Saan sumusuporta? Sa opinion ni Pangulong Marcos na wag nang impeach si BP Sara. Yun din yung tanong sa'yo ng reporter eh. Ang gusto ni Chis, unahin yung sa salita, ang INC ay sumusuporta kay Pangulong Marcos na wag na magkaroon ng impeachment. Inuna lang ng reporter, ano masasabi nyo na ang INC ay magrarally dahil ayaw nila ng impeachment at sumusuporta sila kay Pangulong Marcos? Baliktad daw yun. Paano naging baliktad yun? Ganon din ang esensya nun. Ganon talaga. Pag ang concern mo lang yung ganda ng sinasabi, hindi yung, di ba? Yung ganda lang ng delivery. Ayan yun eh. Hindi na po kami. Uso na ngayon yung pangit ang delivery pero may sense. Tapos na tayo sa panahon. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi ganyan po noon ang press, ang mga taga-dyaryo, radyo, at saka yung mga taga-TV. Ganda lang po ng boses. Nakita nyo pagkakapareho nila lahat. Lahat sila well-modulated voice. Hindi kasi sikat sa radyo at sa TV na nagbabalita ka o sa news o yung komentarista ka kung hindi maganda boses mo. Kaya yan well-modulated. Di ba? Paring way langit. Alam nyo, mga Saudi boys. Di ba? Totoo naman eh. Kita nyo kaya ang inuuna nila yung well modulation ng voice. Kita nyo si Noli De Castro. Maganda mag-deliver ng balita kahit walang sombrero. Kahit walang sombrero, di ba? Oh, kita nyo? Sila Ray Langit, Kaloy Castro, Rick Radam. Kailangan yung boses mo, boses pang radyo. Ngayon, uso na po kami. Uso na po yung kahit na natural na boses. Uso na yung mga boses ni Badong Aratilis, nila Bisdak Pilipina. Kahit, lahat noon kailangan well-modulated eh. Jotarok, di ba? Si Noli De Castro, maganda boses kahit na walang sombrero. Wala na po yung arte-arte. Ang gusto ng mga tao na ngayon, ano yung laman ng sinasabi mo? Hindi yung paano mo sinasabi. Sawan-sawa na kami sa mga magaganda magsalita. Pero walang laman. Kahit mag-rally ulit ang mga tanso, troll, serbadong sa EDSA, hindi sisipot yung mag-anak na maarte si Raptor Abe, Bokbok at si Dante Maravillas. Ayaw maraarawan. Gawa sila ng batas na maging transparent ang fund ng mga Congress. Good evening, Boss Buds. Charito Pitan. Yan. Boss Buds, pabati naman from Saudi. Jory De Chavez. Binabati ko kayo mga Saudi boys. Kumusta naman ang mga gold natin dyan? Mga Saudi boys. Una ko talaga na yung mga Saudi boys. Alam ko Saudi pag may mga gold chain na malalaki. Kumusta naman ang mga gold chain natin dyan? Question, I'm puzzled why tulungan natin ang mga PDL because they are criminals, right? Hindi naman. Pwedeng criminal sila, pwedeng hindi sila criminal, pero yun na nga eh. Gusto nila magbagong buhay. May karapatan din po sila magpasko. Yung kumbaga,
deprive na nga sila ng liberty, pasayahin naman natin, 'di ba? Hindi naman po kayo pinipilit. Kung ang tingin po niyo sa kanila ay kriminal, wala po tayong magagawa. Kaya nga po ang tingin na sa kanila PDLs, person deprived of liberty. Hindi naman po natin mababago yung nakaraan nila sa pagtulong. Mapapasaya lang po natin sila. Ano man ang disposition nyo sa buhay, may karapatan pa rin pong sumaya ang mga tao. Lalo na po yung nagsisikap na magbagong buhay. Actually, kung sila man ay nagkasala, yun nga po, binubuno na nila yung kanilang pagkakasala. Ang mahirap po, sana iwasan na rin natin yung pagtawag sa kanila ng ganun kasi 'di ba? At least sila pinagdududahan nila. Yung mga kriminal na nasa laya, yung mga magnanakaw lalo na sa Kongreso, sa Senado, yan po ang mga grabe. Hindi po ako hindi ko po kayo sinasagkaan sa inyong gustong tawag, no? Pero masakit po 'yan eh. Bagamat totoo, masakit po 'yan. Parang mahirap, 'di ba? Pag tinawag mo kaming mahirap, masakit po sa amin kasi mahirap kayo eh. 'Di ba? Parang pangmamaliit sa kanila. So sana ang panawagan ko naman hindi naman po para sa lahat. Yung mga gusto lang na tumulong, sana iwasan na natin yung gano'n kasi degrading din yun, kriminal kami. Kaya nga po ang tawag sa kanila ay PDL na, hindi na po convict, hindi na po, 'di ba? Para po yung mawala po yung, stigma ng nakakulong. Yung mismong pagkakulong mo masakit na yun. Parang totoo po yun, 'di ba? Yung mahirap po ay totoo pong mahirap. Pero 'pag ikaw ay nakaalwan-alwan sa buhay tapos sabihin mo mahirap kasi kayo, mahirap yung mga tao na yan, masakit po yun. Gano'n po talaga ang katotohanan. Parang yung mga nasasaktan 'pag kinakantyawan natin na sila ay hindi kagwapuhan, gano'n lang po yun. Tama, dapat lang laging iniisip na mananalo si Marcoleta kasi sa kabilang parte may mga kalaban natin gano'n din sila. Lagi nila mina-manifest na mananalo pambato nila. 1K na lang Sir Badong at 300K subs na channel mo bago matapos 2024. Congrats in advance. Yan. Thank you. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sama-sama tayong magiging magnakaw mo. Pangkape Poracos. Yan. Siyempre, pasok na pasok si Congressman Marcoleta kasi number 1 sa balota natin. Yan. Sir Buzz, paki-shoutout sa asawa ko si Richie Rosal. Galing siya sa Hawaii from Eloy. Huwag po kayong mag-alala sa mga candidates. Basta boto natin, Marcoleta may number 1. Siyempre, isa-isay na po natin. Baka magtampo naman, laging Marcoleta lang. Siyempre, si Pastor Kebuloy. Yan. Ang ating number 2. Sino pa ba yung mga, si Chabit, Singson, may isa pang hindi PDP. Si Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez. At yung 6 na PDP po, si Senator Bato, Senator Bongo, Senator Philip Salvador, Senator Lambino, Senator Hinlo, at si Senator Jimmy Bondok. Yan. Asan na kaya ang benta ng gold, boss? Yan ang tinatanong natin. Yan dapat ang imbestigahan nyo, mga Senate at mga congressman. No? Nasaan ang pinagbentahan? Hindi, ang unang tanong, bakit tayo nagbenta? Kasi hindi po ako makapaniwala na ang katwiran nila noon, kaya daw nagbenta para kumita. Lahat ng benta ay kita po yun. Pero bakit kayo magbebenta ng ginto? 'Di ba? Okay. Good evening po Sir Buds, watching from Laguna. Asan na kaya ang benta? Marcoleta for Senator. Palaki ng palaki pa rin ang kulto ni Digong. Yan. Si Trilling kasi ang writer nila. Si Doc Pili po ba nasa lineup natin nila? Wala po. Hindi po siya in-endorse ni Tatay Digong.
Andy Calago, nasa Malacanang, sir. Bongo Bato, Jimmy Bondok, Attorney Vic Rodriguez. Alam niyo po, sana po wag niyo na isingit yung ibang yung ibang mga pro BBM kasi talo po tayo diyan. Sila po BBM lang, tayo sana po wala na po yung ayoko kay ganito, ayoko kay ganun. Eh konti na lang nga tayo, aayawan niyo pa yung iba. Kailan rally ng INC? Aba, hindi po natin alam. Hindi po ako INC, pero nauna na po yung pahayag nila, kaya hihintayin po natin. Jason Gadjan, nasira ng utak ni Trillanes ng sodium, kakakain ng noodles. Marcoleta, Vic Rodriguez, Bato, Bongo, Kibuloy, Philip Salvador, Chavit Singson, Raul Lambino, JB Hinlo. Siyam lang po, tapos boto ng 3 na nuisance. Hindi po, kulang yan. Sino kulang yan? 2, 4, 6, 8, 9. 10 na nga pala yan. Huwag na natin boto yung artistang pogi na parang Las Vegas sa Narbacan tourist spot sa Ilocos. Lahat na ata ng yaman ng mga Marcos na kinuha ng gobyerno dati, binabawi na ngayon ni Marcos Jr. Mukhang yun lang ang purpose nila no? Ng pagtakbo Ganda ng lineup talaga, mababatas, pampapogi si P. Salvador. Ayan. Yung mga vlogger nga na mga sikat, nagpapainit sa sikat ng araw dyan sa EDSA, kahit si Badong, paika-ika na lang, nagpapakita dyan, ganun sana. Ayan, okay tanyo. Ganun po yun, kasi alam ko po yun Alam ko po na, hindi pa po tunay na laban yan, di ba? Laban pa lang na yan, yung rally pa lang, painitan pa lang, papawis pa lang po ang dyan, wala na, hindi mo na sila maasahan. Kayo po, hindi ko po sinasabihan itong mga namin, kayo po, ang sinasabihan ko. Sir Badong, nakita ko sa isang video na may alagang tigre si Governor Chavit Singson. 1K likes na tayo. Thank you very much sa inyong lahat. Boss Don Mar, yan, protect BP Sara. Paano magkakaso si Michael Yang? Chismis ang ebidensya. Hindi buo ang puso ni Marcos sa mga Pilipino. Straight DDS, boss, wala nang iba. Correct? Jason Gadjan, yan ang pinagmamayabang ni Konggun, mahilig sa hearsay at chismis. Camping mo, Permi. Sir, sorry sa tanong, baka outdated. Nakadetain pa rin ba si Alice Go? Anong naging resolution sa kaso na? Di ko rin po alam. Kung siya po ay nakadetain pa. Fake news ba na stroke si Tamba? Mukha po kasi nagpakita na Bangag choice, 0 vote. Boss, paano ba nalipat ang 90 billion sa PhilHealth? Di ba dumaan yan sa Senate? Paano yan nakalusot? Hindi po dumadaan yan. Kinuha po. Kinuha po. Nakuha na po di ba? Binigay ng PhilHealth, tinanggap nito ni Recto. Ang problema, ang trabaho ninyo, yung gusto namin, alamin nyo kung saan, una, bakit kinuha? Ikalawa, saan dinala? Sana mabasa, solid Duterte at solid Badong. Bro Doming. Solid talaga Duterte supporters. A. Boss, maunlad ba ang bansa na may death penalty? Alam nyo po, ako sa tingin ko wala pong kinalaman ang death penalty sa kaunlaran ng bansa. Pero ang tingin ko pong natitiyak ko na lahat ng nawalang bansang umunlad dahil sa ayuda. So kung ayuda po yung main program ng ating gobyerno ngayon, malabo tayong umunlad. Ikalawa, lahat ng bansang mayaman nag-invest sa infrastructure. Yan po, wala po kayong bansang mayaman. Alam nyo, pag lumabas kayo sa Pilipinas, talon-talo na tayo ng mga bansa. Vietnam, talo na po tayo sa mga infrastructure sa Vietnam. Grabe ngayon ang Vietnam, meron po sila. Yung train po na bullet train na ang pinag-uusapan. Billion dollars ang ipupuhunan nila. Kasi uso sa Vietnam yung mga 3 days na bumabiyahe sa train. Grabe. Pero ito po, bullet train, yung dating 3 days,
na naka-trend ka, ngayon magiging 5 hours na lang. Boycott muna natin ang paghulog sa PhilHealth, SSS at Pag-ibig. Hindi po pwedeng i-boycott eh. Dahil kinakaltas po yan. Ruru said that puso ko easy-easy, wala akong makita. Yan. Ruru, dapat ang rally nila ay magpa-hair follicle test na si Bibi. Pinapalibutan tayo ng mayayamang bansa. Crazy Brooks, wala akong maalala kung sino ang nagsabi niyan sa'yo dito. Boss Bad, sayang na sayang budget natin sa mga BBM international trip. Puro pledges lang tapos walang sumusunod na investors. Hindi po kasi sapat na, 'di ba, sa sales po. Nagbenta po ako ng ano eh, kahit na special offer lang. Kumbaga, sa pagbablog, ang binibenta mo yung 'di ba, yung content is king. Kumbaga sa aming mga vlogger, yung content mo, paano ka mag-content, yan yung kaya ka tatangkilikin. Kahit na mag-promote ka na mag-promote. Update sa INC rally, wala pa po tayong update. Ganun din po yung produkto, no? Kahit na ano pong gawin mong promote sa produkto, kung ang produkto mo ay bulok, hindi pa rin mabibili. Kalimutan na magpakape. Oy, bakit po magpakape? Kasi nga po, dito po natin ibibigay, no, sa mga PDLs. Yan po maiipon natin yung pangkape. Ibibigay po natin sa mga pang-PDLs, person with deprived of liberty. May 5 po silang kahilingan. Kaya po dito po lahat ng pangkape nyo, dito po mapupunta. Yan. Ito po isang, mga ano po sila eh, mga wala po silang dalaw. Mga hindi correctional eh. Yung mga sa babae, BJMP na kababaihan. Perfume for women and makeup set. Yan. Ito po yung panawagan ng isa. Makeup set and chocolates. Dalaws and toy cars for my kids. Perfume and lotion. Yan. At saka itong isa. Grocery, toys at salamin sa mata, 350 na salamin sa mata. Yan po ang mga kahilingan po ng mga PDL nating babae. Ito po yung mga wala silang dalaw. Yan. Bibigay po natin yung mga pangkape nyo. Kaya magpakape po kayo. For a cause po yung pangkape nyo ngayon. Hindi po kay Badong muna yan. Pangkape for a cause muna. Sa mga PDL po. Okay? Yan po, nakipagtulungan tayo sa SMNI. Maganda yung ano nila. Yung proyekto nila na yan na mamimigay po ng sa mga PDL ng kababaihan. Yan. So, komplikado pa po yung mine eh. Sinubukan kong gawin yun nung una, pero komplikado. Yun na lang pong pakapin ninyo, yun na po yung ibibili natin yan.